Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Joshua. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Lingayen. Bata pa lamang. Mahilig na si Joshua na magpunta sa mga kakaibang lugar. Kumbaga mga lumang lugar na kadalasang abandonado. Nang umidad 20 anyos, nabalitaan ni Joshua ang tungkol sa isang lumang bahay na pagmamay-ari noon ng kilalang albularyo sa baryo. Ngunit bigla na lamang naglaho na parang bula. Kaagad na nakuha ng balita ang atensyon ni Joshua. Naghanda itong magpunta sa lugar. Pagkarating ng binata, ang lumang bahay ay tila napapalibutan ng kakaibang aura. Nakatayo ito sa gitna ng madilim na kagubatan at ang mga halaman ay matataas na mahahalata ang kalungkutan sa paligid. Sa pagtahak niya sa mahabang daan papunta sa tahanan, tila may boses sa isipang humihikayat na pumasok. Matapos lumakad ng ilan pang minuto, nakarating si Joshua sa pintuan ng bahay. Sa kabila ng pagkaluma, hindi pa rin nawawala ang kagandahan ng bahay. Itinulak ni Joshua ang kahoy na pintuan at ito ay bumukas ng kusa. Tila sinusundo siya. Sa unti-unting pagpasok, ang loob ng bahay ay nagpapakita ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga alikabok na nagkalat sa paligid ay nagpapahiwatig ng tagal ng panahon na lumipas. Sa gitna ng sala, nakita ni Joshua ang isang lumang upuan na may kakaibang nakaukit na mga simbolo. Hindi nagtagal. Narinig niya ang mahinang mga hagigik na tila galing sa kung saan. Binuksan niya ang isang lumang aparador at nakita ang mga gamit ng albularyo. Sa isang sulok naman, merong nakalagay na lumang aklat na tila hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Kaagad na binuklat ni Joshua ang aklat at nabasa ang isang dasal. O San Miguel Arcangel, tagapagtanggol laban sa kasamaan, aming dakilang tagapagligtas, kami dumudulog sa iyong banal na presensya upang humiling ng iyong tulong at proteksyon. Ipinapahayag namin ang aming pananampalataya at debosyon sa pamamagitan ng pagdadala ng iyong medalyon na nagpapakita ng iyong tapang at lakas sa pagtatanggol sa mga alagad ng Diyos laban sa mga masasamang puwersa. Pagbasa ni Joshua, hindi pa nito natatapos ang nakasulat nang bigla na lamang lumakas ang hangin at nawala ng malay ang binata. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ito at nakita na wala na ang libro. At halos lahat ng nasa loob ng bahay ay bigla na lang naglaho na parang bula. Inakala ni Joshua na panaginip lamang ang lahat. Kaya mabilis na kinuha ang gamit at umalis sa lugar na yon. Pagka-uwi sa tahanan, kaagad itong sinalubong ng ama na halatang labis na ang pag-aalala. Saan ka galing, Joshua? Kahapon ka pa wala at hindi ka man lang nagpaalam sa akin, ha? Wika ni Tatay Cleo. Natahimik naman si Joshua. Sa halip na sabihin ang totoo, nagsinungaling na lamang ito sa ama dahil alam niyang pagagalitan lamang siya ni Tatay Cleo. Pasensya na po tay ha. Natulog po ako sa bahay ng kaibigan ko eh. Nakalimutan ko lang pong magpaalam. Pagsisinungaling ng binata habang pilit nang umingiti. Sa susunod anak, magpaalam ka. Labis akong nag-aalala sa'yo. Bueno, pumasok ka na sa loob at sabayan mo ako mag-agahan. Muling wika ng ama.
Ngunit naramdaman ni Joshua ang pagdududa sa mga mata ni Tatay Cleo. Habang kumakain ng almusal, hindi mapigilan ni Joshua na mag-isip tungkol sa nangyari. Kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng bahay na yun. Bakit bigla na lamang nawala ang lahat ng gamit? Hindi niya alam kung kanino hihingi ng tulong ng mga oras na yun. Kaya nagpa siya itong itago na muna ang lihim sa sarili. Ilang araw ang lumipas. Bumalik si Joshua sa normal na gawain. Subalit tuwing mag-isa, naiisip niya ang kakaibang pangyayari. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aaral, may napansin siyang kakaibang liwanag sa loob ng bag na dala niya nang magpunta sa lumang bahay. Kaagad na tumayo si Joshua mula sa silya at tinignan ang bag. Laking gulat niya nang makita ang librong binasa sa lumang bahay. Kaagad niya itong binuklat. At sa kanyang pagkagulat, may nalaglag na isang medalyon. Dinampot niya ito at sinuri ng mabuti hanggang sa napag-alaman niya na ito ay medalyon ni San Miguel Arcangel. Labis na namangha ang binata at sinuot ang medalyon. Nang tuluyang maisuot, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiyang dumadaloy sa katawan niya na para bang may bagong lakas at tapang na bumalot sa kanya. Habang hawak-hawak pa rin ang libro, may mga lumalabas na lumang titik at simbolo sa pahina nito. Hindi niya may paliwanag kung paano, ngunit naiintindihan niya ang mga nakasulat. Sa tulong ng medalyong to, ikaw ay magiging tagapagtanggol ng mga nasasakupan ni San Miguel. Pagbasa ni Joshua sa mga salita sa libro, biglang nagliwanag ang paligid. Sa harapan ni Joshua ay nagpakita si Lolo Ben, na dating tagapangalaga ng medalyon. Joshua, ngayon ay handa ka na. Ang medalyon na yan ay magbibigay sa iyo ng gabay at proteksyon. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang taglay niyan ay hindi lang para sa iyong sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng lahat. Wika ni Lolo Ben. Teka, sino ka? Hindi kita kilala. Bakit kilala mo ko? Ano bang nangyayari? Tanong ni Joshua. Ako nga pala si Ben, ang dating tagapangalaga ng medalyon na ngayoy pangangalagaan mo rin. Lolo Ben, anong kailangan kong gawin? Wala po akong alam tungkol sa bagay na to. Magtiwala ka lamang. Maraming nilalang ang nagtatangkang makuha ang kapangyarihan ng medalyon. Kailangan mo itong protektahan at ibalik ang kapayapaan sa lugar na ito. Ngunit hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang makakatulong sa iyo. Subalit kailangan mong matutunan ang pagkilala kung sino ang kaibigan at kaaway. Huling wika ni Lolo Ben. Nais pa sanang magtanong ni Joshua ngunit naglaho na ito. Kaya walang alam ang binata sa gagawin. Nang sumunod na araw, habang papasikat ang araw, si Joshua ay muling binalikan ang mahiwagang libro. Inilatag niya ito sa mesa at sinimulang basahin ang bawat pahina ng mas maingat. Sa bawat pahina, may mga salaysay na mga nakaraang tagapangalaga at mga kwento ng kanilang pakikipagsapalaran upang maprotektahan ang medalyon. Sinambit ni Joshua na kailangan niyang malaman ang lahat ng tungkol dito. Kailangan niyang maintindihan kung paano gagamitin ang medalyon at binasa ang mga pahina. Habang patuloy sa pagbabasa,
Natuklasan niya ang isang sinaunang ritual na maaaring makapagpakita ng landas sa kung saan naroon ang mga kaibigan, maging ang mga kaaway. Sa pamamagitan ng apoy at tubig, lilitaw ang tunay na kalikasan ng mga nasa paligid mo. Gamitin ang ritual upang malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Pagbasa ni Joshua mula sa libro. Anak, ano bang ginagawa mo? Kanina pa kita tinatawag, kakain na tayo ha. Wika ni Tatay Cleo. Kaagad namang itinabi ng binata ang libro. Matapos kumain, inisip ni Joshua na subukan ang ritual na nabasa. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok. Pinuno ito ng tubig at nilagay sa gitna ng kwarto. Nagsindi ng kandila at nilagay sa tabi ng mangkok. Apoy at tubig, ipakita mo sa akin ang katotohanan. At sana, hindi mo ako biguin. Wika ni Joshua habang nakatingin sa tubig. Biglang gumalaw ang apoy ng kandila. Kumulo ang tubig sa mangkok. Sa loob ng ilang saglit lumitaw ang mga imahe ng iba't ibang tao. Pamilya, mga kaibigan, at mga taong hindi kilala ni Joshua. Kaagad itong napatanong sa sarili at sa gitna ng pagninilay-nilay. Narinig niya ang mahinang boses ni Lolo Ben sa isipan. Joshua, ang bawat isa sa kanila ay may tungkuling ginagampanan. Makikilala mo ang iyong mga kaibigan at kalaban sa tamang panahon. Sundin mo ang iyong puso. Gagabayan ka nito sa tamang direksyon. Magtiwala ka lamang sa gabay ng medalyon. Wika ng boses ni Lolo Ben. Napagtanto ni Joshua na ang kapangyarihan ng medalyon hindi lamang sa kakayahan nitong magbigay ng gabay, kundi sa kakayahan niyang makinig sa sariling puso at pag-iisip. Kailangan kong magtiwala sa sarili ko. Nasa akin ang kapangyarihan ng medalyon at gagamitin ko to para maprotektahan ng ibang tao. Wika ni Joshua habang hawak-hawak ang medalyon. Lumipas ang mga araw at patuloy na nag-aral si Joshua. Natutunan ang iba't ibang kapangyarihan ng medalyon at kung paano ito gagamitin ng wasto. Nakilala niya rin ang mga taong makakatulong sa kanya. Ito ay si Ana, isang dalubhasa sa sinaunang kasaysayan. Maging si Leo, isang matapang na mandirigma, at si Maria, isang manggagamot na may kaalaman sa mga mahiwagang kaalaman. Hindi ko magagawa ng mag-isa to eh. Kailangan ko kayo. Sa ating pagtutulungan, malalagpasan natin ang nakaatang na mga pagsubok. Wika ni Joshua. Nandito kami para tulungan ka, Joshua. Sama-sama nating ibabalik ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating baryo. Tugon ni Ana. Handa akong labanan ng anumang panganib na darating para sa ating baryo. Dagdag ni Leo habang hawak ang espada. At ako naman ang magbibigay ng lunas sa bawat sugat at sakit. Kaya huwag kayong mangangamba. Dagdag ni Maria. Sa tulong ng kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan, handa na si Joshua ang harapin ang mga pagsubok. Alam niyang marami pang darating na hamon. Ngunit sa gabay ng medalyon at sa tulong ng mga kaibigan, tiwala siyang magtatagumpay sila. Para kay San Miguel at sa kapayapaan ng ating lugar, handa na akong harapin kahit anong hamon pa ang dumating. Wika ni Joshua na may buong tapang at pananalig sa misyon. Hanggang sa isang araw, may natuklasang mapa si Joshua sa huling bahagi ng libro
Ipinakita ng mapa ang mga lugar na kailangan niyang puntahan upang talunin ang mga kalaban upang maibalik ang kapayapaan. Ang unang lugar na kanyang pupuntahan, bundok ng Silangan, kung saan sinasabing matatagpuan ang baryo ng mga balbal. Kaagad na naghanda si Joshua para sa paglalakbay. Dinala ang libro, medalyon, at kaunting mga gamit. Bago tuluyang umalis ay kinausap niya ang ama. Atay, may mahalaga po akong gagawin ha. Kailangan ko pong umalis pansamantala. Pagpapaalam ni Joshua. Anak, ano bang gagawin mo? Saan ka ba pupunta? At bakit parang susugod ka sa gera? Tanong ni Tatay Cleo. Meron lang po kung kailangan asikasuhin pa. Pero wag po kayo mag-alala. Babalik din po ako kagad. Tugon ni Joshua. Bagamat nag-aalala, pinayagan ni Tatay Cleo si Joshuang umalis. Dala ang panalangin at basbas ng ama. Kasama ni Joshua sila Maria, Leo at Ana na maglakbay papunta sa unang misyon. Sa kanilang paglalakbay papunta sa bundok ng Silangan, hindi mapakali si Joshua. Alam niyang malaki ang responsibilidad na nasa mga balikat. Ngunit sa tulong ng mga bagong kaibigan, nararamdaman niyang kaya niya itong harapin. Habang naglalakad sila sa isang makitid na daan sa kagubatan, nagsimula ng mag-usap ang grupo. Joshua, ano bang nalalaman mo tungkol sa mga balbal? Bakit sila ang unang misyon natin? Tanong ni Ana habang sinisilip ang libro. Ayon kasi sa libro, ang mga balbal, mga nilalang na kumakain ng laman ng tao Sila yung nagpapalaganap ng takot sa mga baryo sa bundok ng Silangan. Kailangan nating talunin sila para manumbalik yung kapayapaan sa lugar na yun. Tugon ni Joshua. Nakakatakot naman sila. Pero alam kong kaya natin yan. Ang kailangan lang natin, magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Wika ni Maria na may dalang mga gamot at halamang panglunas. Handa na akong harapin ang sino mang balbal na magtatangkang sumugod sa atin. Hindi nila tayo kayang talunin kung magkakasama tayo. Wika ni Leo. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang nagiging mas madilim ang paligid. Kahit tanghali pa lamang, nakarating sila sa paanan ng bundok at nakita ang isang elementong nakaupo sa isang bato. Mga binata't dalaga, ano ang inyong pakay sa lugar na ito? Napadpad yata kayo sa aming lugar. Tanong ng elemento na sa tingin ni Joshua ay tagabantay ng lugar na yon. May hinahanap lang po kaming baryo ng mga balbal Kailangan naming talunin sila para maibalik ang kapayapaan sa lugar na ito Pagpapaliwanag ni Joshua. Kung gayon, nararapat na kayo ay mag-ingat. Ang mga balbal ay mapanganib at uso. Ngunit bago kayo makapunta sa kanilang kuta, kailangan niyong harapin ang kanilang mga bantay. Sundan niyo ang daan papuntang Silangan at makikita niyo ang isang kuweba. Doon nagtatago ang kanilang mga bantay. Muling wika ng elemento. Nagpasalamat naman sila sa tagabantay. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Narating nila ang kuweba na sinabi ng elemento. Nagkatinginan sila at naghanda sa anumang maaaring mangyari. Handa na ba kayo mga kasama? Kailangan nating magtulungan para matalo ang mga balbal na yan.
Wika ni Joshua. Handa na ako, Joshua. Ano man ang mangyari, hindi ko kayo iiwan. Tugon ni Leo. Andito ko para tulungan kayo. Alam ko magagawa natin to. Dagdag ni Ana. May dala akong mga lunas kung sakaling may masaktan. Mag-iingat tayong lahat. Wika pa ni Maria. Pumasok sila sa kuweba at sa kanilang pagpasok, narinig nila ang mga ungol at kaluskos na mga balbal. Nagsimula ng lumaban ang grupo gamit ang kanilang mga kakayahan at tapang. Sinugod ni Leo ang mga balbal. Si Ana ay gumamit ng mga lumang kasanayan sa paglikha ng mga ilaw upang gawing bulag ang mga kalaban. Habang si Maria naman, mabilis na ginagamot ang mga sugat ng grupo. Sa gitna ng labanan, biglang nagliwanag ang medalyon ni Joshua. Nagbigay ito ng kakaibang kapangyarihan sa kanya. Naging mas matibay at mas mabilis, at sa tulong ng mga kaibigan, napatumba nila ang mga balbal na bantay sa kuweba. Magandang simula to ah. Natutunan ko nang kailangan pala nating magtiwala sa isa't isa. Ang kapangyarihan ng medalyon, mas magiging malakas kapag nagkakaisa tayo. Wika ni Joshua. Nagpatuloy ang magkakaibigan hanggang sa narating nila ang kuta ng mga balbal. Nakagad namang sumugod kila Joshua nang makita sila. Hindi kagad nakailag si Ana. Nasugatan ito sa dibdib. Kagad namang sumaklolo si Maria upang gamutin ang sugat ng kasama. Habang sinasaklolohan ni Maria si Ana, mabilis na humarang si Leo kay Joshua upang protektahan siya mula sa pagsugod ng mga balbal. Inihanda ni Leo ang espada at matapang na hinarap ang mga kalaban. Joshua, protektahan mo si Maria at Ana. Ako na ang bahala sa mga to. Wika ni Leo habang nakikipaglaban. Salamat, Leo. Maria, alagaan mo lang si Ana. Kailangan makaligtas tayo dito. Wika ni Joshua habang iniingatan ang medalyon. Habang abala si Maria sa pagpapagaling kay Ana, ginamit ni Joshua ang kapangyarihan ng medalyon. Hinawakan niya na mahigpit ang medalyon ni Arkanghel San Miguel. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas na dumaloy sa katawan. Ang mga lumang titik at simbolo sa libro biglang nagningning sa kanyang isipan. Alam niyang kailangan niyang gamitin ito upang talunin ang mga balbal. Sa kapangyarihan ng medalyon, ipakita mo sa akin ang daan. Sigaw ni Joshua. Biglang lumabas ang isang liwanag mula sa medalyon. Nagdulot ng pagkalito at pagkabulag sa mga balbal. Ito ang naging pagkakataon ni Leo upang mapatumba ang ilan sa mga kalaban. Habang abala si Leo sa pakikipagtuos, napansin ni Joshua na ang lider ng mga balbal ay nasa likod ng kuta. Pinagmamasdan lamang ang labanan. Leo, sundan mo ko. Kailangan nating harapin ang kanilang lider. Sigaw ni Joshua. Sumugod ang binata at Leo papunta sa kuta ng lider ng mga balbal. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang isang higanting balbal na may hawak na isang malaking sibat. Ang lider ay tumawa ng malakas at nagpakawala ng mabagsik na tingin. Kayo ang mga nagtatangkang bumuwag sa aming kapangyarihan. Walang sino mang makakapigil sa amin. Wika ng lider. Sa ngalan ng kapayapaan at ng medalyon ni San Miguel, hindi naming hahayaang magpatuloy kayo sa inyong kasamaan. Tugon ni Joshua. Hanggang sa nagpakawala ng malakas na hampas ng sibat ang lider ng balbal.
Ngunit mabilis itong naiwasan ni Joshua. Gamit ang kapangyarihan ng medalyon, naglabas siya ng isang liwanag na tumama sa lider ng balbal, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Joshua, ituloy mo na. May pagkakataon tayo ngayon. Susugod ako habang nililito mo siya. Sigaw ni Leo habang inaagaw ang sibat mula sa lider ng balbal. Sa kanilang pagsasanib puwersa, ginamit ni Joshua at Leo ang kanilang mga natutunan at kapangyarihan upang tuluyang mapatumba ang lider ng balbal. Hanggang sa huli, nahulog ang higanteng balbal sa lupa, sugatan at wala ng buhay. Nagawa natin, Leo. Natumpa natin ang lider ng mga balbal sa tulong na matalas mong pag-iisip. Wika ni Joshua. Oh, pero hindi tayo magtatagumpay kung wala ang tulong ng bawat isa. Kailangan na nating bumalik. Tignan natin ang kalagayan ni Ana at Maria. Tugon ni Leo. Bumalik sina Joshua at Leo sa mga kasama. Nakitang maayos na ang lagay ni Ana. Nagpasalamat naman kagad sila kay Maria. Sa kanilang tagumpay, napatunayan ni Joshua na ang kapangyarihan ng medalyon higit na mas malakas kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang bawat isa. Sana ang susunod nating misyon, Joshua. Maaari ba na magpahinga muna tayo para magkaroon ng bagong lakas? Wika ni Maria. Oh, tama ka, Maria. Kailangan natin ng sapat na pahinga para maging handa sa susunod na misyon. Tugon ni Joshua habang inilalabas ang libro upang tignan ng mapa. Habang nagpapahinga sila sa isang ligtas na lugar, malapit sa kuta ng mga balbal, binasa ni Joshua ang libro. Napansin niya ang susunod na destinasyon. Isang sinaunang templo sa gitnang kagubatan, kung saan sinasabing nagtatago ang isang makapangyarihang aswang na nagdadala ng kadiliman sa kalapit na baryo. Mukhang isang malaking hamon na naman to. Pero sigurado kung kaya natin to. Kailangan lang natin maghanda ng mabuti. Wika ni Leo. Nakapagpahinga ang grupo ng ilang oras. Habang nagpapahinga, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap at magplano para sa susunod na misyon. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Kung wala kayo, hindi ko magagawa to ng mag-isa. Maganda na tayo, mga kasama. Wika ni Joshua. Matapos makapagpahinga at makapagplano, handa na muli ang grupong harapin ang susunod na hamon. Sa kanilang paglalakbay papunta sa gitnang kagubatan, mas lalo silang naging buo bilang isang grupo. Handang harapin ang anumang pagsubok para sa kapayapaan at katarungan. Pagkarating sa gitnang kagubatan, kaagad silang hinarang ng malalakas na aswang na may matatalim na pangil at nakakatakot na itsura. Mabibilis at malakas sa mga ito. Hindi nagpatinag sa presensya ni na Joshua at ng mga kasamahan. Joshua, mag-iingat ka. Mabilis ang mga aswang na ito. Maging mapagmasid kayo. Wika ni Leo. Habang inilalabas ang espada mula sa lagyanan. Lahat tayo maganda. Kailangan nating protektahan ang isa't isa. Wika ni Joshua habang hawak-hawak ang medalyon. Nagsimula ang matinding labanan. Si Leo ay nakikipaglaban ng harapan gamit ang espada. Pinipigilan ang bawat aswang na sumugod sa kanilang grupo. Habang si Ana naman, kahit may sugat pa rin, gumamit ng mga natutunang kasanayan sa paglaban at paglika ng mga liwanag upang malito ang mga aswang.
Joshua, kailangan natin ng tulong na medalyon. Sobrang dami nila. Si Maria sugatan na rin. Wika ni Ana, habang patuloy lamang sa pagpapakawala ng liwanag na nakakapagpabulag sa mga kalaban. Medalyon, bigyan mo kami ng lakas. Gabayan mo kami sa labanang to. Sigaw ni Joshua habang itinataas ang medalyon. Lumabas ang isang malakas na liwanag na bumalot sa buong paligid. Ang liwanag na yon ay nagbigay ng lakas at tapang sa kanilang grupo, habang pinapahina naman ang mga aswang. Unti-unting nag-aatrasan ang mga nilalang, naguguluhan at natatakot sa kapangyarihan ng medalyon. Joshua, ang liwanag ng medalyon, nagbibigay ng proteksyon sa atin. Ituloy mo lang yan. Wika ni Maria habang ginagamot ang mga sugat ng kasamahan niya. Hindi tayo susuko. Para sa kapayapaan ng ating lugar. Laban lang mga kasama. Sigaw ni Joshua habang pinapalakas pa ang liwanag mula sa medalyon. Sa tulong nito at pagkakaisa ng grupo, nagawa nilang mapaatras sa mga aswang. Ngunit biglang lumitaw ang isang malakas na aswang. Ito ang pinuno ng mga ito. Walang makakapigil sa amin. Kami ang maghahari sa kagubatan na ito. Sigaw ng leader. Hindi ka namin hahayaang magtagumpay sa kapangyarihan ng medalyon. Ipapakita namin ang liwanag ng katarungan. Tugon ni Joshua habang nakahawak pa rin sa medalyon. Nagpakawala ng isang malakas na kapangyarihan ang lider ng aswang. Ngunit mabilis na naiwasan nila Joshua. Sa tulong ng mga kasama, nagawa nilang gawing mas mahina ang lider ng aswang. Joshua, ito na ang pagkakataon. Gamitin mo ang kapangyarihan ng medalyon. Sigaw ni Leo habang pinipigilan ang mga aswang na sumugod. Sa ngalan ng kapayapaan at katarungan, tapusin na natin ito. Wika ni Joshua. Itinaas ng binata ang medalyon at isang malakas na liwanag ang lumabas mula dito. Diretso sa lider ng aswang. Napaluhod ang pinuno. Nawala ng lakas at sa huli, bumagsak sa lupa. Sa pagkatalo ng pinuno ng aswang, nagsimulang umatras ang mga natitira. Natatakot ito sa kapangyarihan ng medalyon. Sa wakas, nagawa natin mga kaibigan. Natapos natin ang misyon dito sa gitnang kagubatan. Wika ni Joshua. Matapos ang misyon, bumalik na sa kanilang baryo ang binata. Labis naman ang tuwa ni Tatay Cleo nang makita ang anak. Magmula ng araw na yon, bumalik ang kapayapaan sa lugar. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pagtulong ang tatlo. At nabansagan silang 4 na haligi ng baryo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Operyo. Taong 1975. Probinsya ng Catanduanes. 11:00 ng umaga. Habang abala sa pagkayod ng niyog si Operyo, dumating ang panganay niyang kapatid na kung tawagin nila ay Manay Linggit. Matagal itong nawalay sa pamilya kaya ganoon na lamang ang pananabik ni Operyo na mayakap ang kapatid. Habang mahigpit ang pagkakayakap, napakalas siya nang makita ang isang lalaki na halos 2 metro lang ang distansya sa likod ni Linggit. Napatanong ito sa kapatid. Tumugon naman na yon ang mapapang asawa.
Dahil sa narinig, pinatuloy na ni Operio ang lalaki at tinawag ang amang si Mang Islaw. Ngunit pasigaw itong nagwika na pumasok na lamang dahil abala sa paghahasa ng mga itak. Sinamahan na ni Operio ang dalawa. Pumunta ng kusina. Halos maiyak si Mang Islaw nang muling makita ang panganay na anak. Kaagad itong niyakap ni Linggit. Samantalang ang kasamang lalaki naman ay kagad nagmano. Dahil tanghali na din ay naghain na ng makakain si Operio. Habang nasa gitna ng pagkain, nagsabi si Linggit na buntis siya. Nagsalubong ang kilay at napatitig si Mang Islaw sa kasama nitong lalaki. Pinagpapaliwanag ang magkasintahan. Pasensya na po Mang Islaw kung nangyari po ang lahat ng hindi pa kami kasal ni Linggit. Andito po ako para panindigan ng kung ano bang nagawa namin. At handa po ako sa anumang kakailanganin ko pong gawin para lang mapagkatiwalaan mo ko para sa inyong anak. Wika ng nobyo ni Linggit. Hindi naman nagsalita pa si Linggit. Ilang segundong nagkaroon ng katahimikan sa hapagkainan. Maya-maya pa, direktang tinitigan ni Mang Islaw sa mata ang nobyo ng anak. Mukhang mabait at maayos ka namang lalaki. Wala kong ibang ipag-uutos sa'yo kundi ilayo mo ang anak ko ngayon mismo. Habang hindi pa lumalaki ang tiyan, dalhin mo na lamang siya sa lugar ninyo. Pero mahigpit ko lamang na ipagbibiling babalik lang kayo pag 3 taong gulang na ang bata. Pagkakatiwalaan kita iho, kaya ipangako mong ang pagbigo sa biling ko ang huli mong gagawin. Tugon ni Mang Islaw. Napakunot naman ang noo ni Linggit dahil sa narinig. Habang ang nobyo naman, mariing ipinangako na aalagaan ng anak. Napatanong si Operio kung bakit kinakailangan pang umalis ng Manay kahit kaya naman itong alagaan sa tahanan. Walang ibang naisagot si Mang Islaw kundi yon ang mas makakabuti sa bata. Hindi na rin nagtanong pa si Operio dahil alam niyang hindi muli pang sasagot ang ama dahil ayaw nito ng sunod-sunod na tanong. Nang matapos sa pagkain, sinundan ni Linggit ang ama sa likod ng tahanan. Dala ng kuryosidad, patagong sumunod si Operio at narinig ang usapan ng dalawa. Ayon sa ama, ipagtatapat na lamang ang rason kapag malaki na ang bata. Sa ngayon, mas kinakailangan muna nilang lisanin ang lugar para hindi na mapahamak pa ang bata sa sinapupunan ni Linggit. Nang akmang papaalis na sana si Operio, bigla itong natigilan na magwika ang ama. Huwag kang ngang nakikinig sa usapang matatanda, Operio. 10 taong gulang ka pa lang, kaya tupagin mo muna ang gawaing bahay. Wika ni Mang Islaw. Dahil sa narinig, patakbong pumasok sa tahanan si Operio. Habang ang ama naman at kapatid nagpatuloy sa pag-uusap. Sa buong maghapon, pumunta ng bundok ang ama at si Operio para manguha ng mga gulay at prutas na ipapadala sa kapatid kinabukasan. Labag man sa loob na iiwanan muli ng Manay. Ngunit naniniwala na lamang siya na para ito sa kaligtasang sinasabi ng ama. Ayon kay Mang Islaw, wala siyang tutol sa relasyon ng dalawa dahil sa nararamdamang mabait naman ng lalaki at nasa tamang edad na rin si Linggit. Dahil dito mas nakampante si Operio na hindi na pinapaalis ang dalawa dahil sa sama ng loob. Pagka-uwi ng tahanan, naabutang nagluluto ang Manay ng hapunan. Kaya nang matapos kagad na nagpahain si Operio. Ayon dito, isa lamang yung paglalambing dahil panandalian niya lamang makakasama ang kapatid. At yun ang huling naging hapunan ng magkapatid dahil ng sumunod na araw.
Muli nang lumisan si Linggit kasama ang nobyo. Kagaya ng dati, palaging naiiwanan sa tahanan si Operio, habang ang tatay naman na araw-araw na naglilibot para maibenta ang mga panindang itak. Isang tanghaling tapat, habang naglalakad si Operio papunta sa bundok, may nadaanan siyang isang buntis na umiiyak sa tabi ng ilog. At dahil nakikita niya sa ginang si Manay Linggit, lumapit at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa sa lugar. Lalo pat delikado dahil maaaring madulas sa mga bato. Ayon sa babae, pinalaya siya ng mga magulang dahil sa maagang nabuntis at hindi pinanindigan ng nobyo. Inalok ni Operio na tumuloy muna ito sa kanilang tahanan. Ngunit tumanggi naman ng babae. Maya-maya pa, nang masiguradong ayos na ang ginang, nagpatuloy na sa paglalakad si Operio. Nang makarating sa bundok, nagsimula ito sa pangangahoy at makalipas lamang ang ilang oras, bumaba na ito para magsibak pagka-uwi ng tahanan. Pagdaan sa may ilog, naabutan pa rin niya ang babae ngunit kagad na nag-abisong wag nang lumapit dahil ayos lang siya. Kaya kumaway na lamang si Operio. Pagkarating sa tahanan, naikwento niya sa ama ang nakita. Nagulat naman si Operio nang bigla itong napatayo. Tila nataranta at iniutos na pumunta sa babae. Kaya naman dali-daling pumunta ng bundok ang mag-ama. Nang makita ang babae, kagaya ni Manang Linggit, pinagsabihan din ito ng ama na lisanin na ang lugar habang hindi pa nanganganak. Hindi naman sumang-ayon ang babae dahil wala na siyang ibang kilala na pwedeng matuluyan. Bati din sa mukha nito na totoo ang sinasabi. Kaya naman niyaya na ito ni Mang Islaw na umuwi na lamang sa tahanan. Tumango na lamang ang babae at dahan-dahang naglakad ang tatlo papauwi. Nang malapit na sa tahanan, pinaupo muna ang babae sa may bakuran, habang si Operio naman niyaya ni Mang Islaw na pumunta sa likod ng bahay. Anak, makinig kang maigi. Alam kong hindi pa ganun kabukas ang isipan mo patungkol sa mga pangkalikasang nilalang. Pero kailangan ko ng tulong mo ngayon para maisalba natin ang sanggol na nasa sinapupunan ng babae. Kailangan nating buksan ang nakatagong silid sa ilalim ng kinatutungtungan mo para magsilbing tahanan niya. Mapanganib dito sa lugar dahil laganap ang mga pagala-galang aswang na sabik sa amoy ng sanggol. Wika ni Mang Islaw. Hindi man lubos na maintindihan ni Operio ang ibig sabihin, ngunit tinulungan pa rin ito ang ama sa pagbukas ng lupa. Ngayon lamang din niya nalaman ang patungkol sa natatagong silid at sa mga nilalang. Halos mawalan naman ito ng lakas dahil sa isang solidong bakal na pinto ang hinahatak. Maya-maya pa, nang sabay silang bumelo ay nabuksan din ang pinto. Pumasok si Operio sa kwarto. Wala namang kakaiba dahil naging tambakan lang ito ng mga gamit sa paggawa ng itak. Pagkalabas, hindi na niya makita ang ama. Bumalik si Operio sa loob ng tahanan. Naabutang kinakausap ng ama yung babae. Ayon sa narinig ni Operio, naintindihan at sumang-ayon naman ang ginang sa sinabi nito. Matapos makakain ng hapunan, sinamahan na ng mag-ama ang babae sa tutuluyan nito. Inalalayan ni Operio ang ginang sa pagbaba. At nang masiguradong maayos na ang pakiramdam, isinara na nila ang bakal na pintuan. Bago pa man umalis, pinalibutan ito ni Mang Islaw ng 7 itak. Nang gabing yon, doon lamang naranasan ni Operio ang dalawin ng kakaibang pakiramdam. Bandang 2:00 na madaling araw, nagising ito para sana pumunta sa palikuran.
Ngunit hindi pa man nakakarating. Nakuha ang atensyon niya sa pagaspas ng parang napakalalaking ibon. Pumunta ang bata sa likod para silipin kung maayos nakasara ang tinutuluyan ng babae. Ngunit naabutan niya ang isang nilalang. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ni Operio kung paano ito nagpaikot-ikot sa pinto ng nakatagong silid. Nakakakilabot ang itsura. Purong itim ang nilalang at may napakahabang dila na inilalapat sa lupa. Dahil sa sobrang takot, dali-dali niyang ginising ang ama. Kagad naman itong bumangon at nang makita ang nilalang, sinabuyan ng asin. Kumaripas ng takbo ang elemento at doon lamang nakahinga ng maluwag si Operio. Magmula ng gabing yon, hanggang sa lumipas pa ang isang buwan. Ganito ang naging sitwasyon sa tahanan nila Operio. Paunti-unti na rin siyang nasasanay sa mga aswang at mas lalong naging bukas ang isipan sa kung papaano ang tamang paglaban dito. Hanggang sa sumapit ang araw ng panganganak ng babae. Umaga pa lamang, nakakaramdam na ito ng pananakit ng tiyan. Isang indikasyon na papalabas na ang sanggol. Maiging binantayan ni Operio ang ginang. Ngunit sa maghapon ay hindi naman lumabas ang bata. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, gawa ng wala ng araw, pinabalik na ito ni Mang Islaw sa tinutuluyan dahil masyadong mapanganib. Maaamoy ito ng mga aswang. Hindi naman nagpasama pa ang ginang dahil hindi na muli pang sumakit ang tiyan. Inubutan na lamang ito ni Operio ng makakain at nang masiguradong maayos na, bumalik na ito sa loob ng tahanan. Nang mga oras na yon, iniisip na lamang ng mag-ama na baka hindi pa talaga yon ang nakatakdang oras para sa panganganak. Maya-maya pa, nakatulog na si Mang Islaw dahil sa pagod sa buong maghapong pagtitinda. Habang si Operio naman, tumabi na rin at di kalaunay nakatulog na rin. Sabay na nagising ang mag-ama nang marinig ang pagsigaw ng babae. Dali-dali ang dalawa sa pagtakbo at nanlumo sa naabutan. Habang nakahiga ang babae, walang awat ito sa pagsigaw habang umiiyak. Dahil lumabas na ang anak, ngunit purong itim lamang at wala ng buhay. Napaluhod naman si Mang Islaw dahil naalalang hindi niya nalagyan ng itak ang ibabaw ng pinto dahil sa sobrang pagod. Sa puntong yon, hindi na maisasalba pa ang bata kaya binuhat na lamang ng dalawa ang babae. Pinahiga sa loob ng tahanan para linisan ang katawan na puno ng dugo. Samantalang ang sanggol naman, ibinalot na muna sa puting tela. Si Mang Islaw ang nag-asikaso sa magina. Samantalang binantayan naman ni Operio ang sanggol. At nang matapos ay gumawa ang dalawa ng maliit na kahon. Inilibing sa likod bahay ang sanggol. Napahagulgol na lamang ang babae. Ngunit ipinaliwanag ni Mang Islaw na hindi na mababawi pa ang anak. Dahil napatay na ito ng mga nilalang. At dahil sa sakit na naranasan, magmula ng araw na yon, nakituloy na ang babae sa tahanan ni Operio. Wala namang naging problema. Bagkus ito ang nagsilbing manay ni Operio. Makalipas ang 3 taon, umuwi na si Nalinggit. Dito mas naging malinaw sa kanya ang proteksyon na binigay ng ama dahil naikwento ng babae ang naging karanasan. Samantala, hindi pa man nararanasan ni Operio ang maging magulang. Ngunit tumatak sa isipan nito. Sa lugar na yon, mahigpit na ipinagbabawal ang amoy ng sanggol. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gerson.
Taong 1988. Isla ng Panay. Matagal nang naninirahan sa lugar ang pamilya ni Gerson. Sa katunayan, maayos naman ang pamumuhay dahil may mga naipundar silang bangka na maaaring iparenta. Karamihan ng mga taong naninirahan sa isla, nakatayo ang tahanan sa dagat at bihira lamang ang naninirahan sa parting bundok. Dahil na rin sa sabi-sabing mapanganib ang bundok sa lugar. Hindi rin naman pinapansin ni Gerson ang mga usap-usapan gawa ng abala ito sa pangingisda at pagpaparenta. 4 silang miyembro ng pamilya sa loob ng tahanan. Silang mag-asawa, 1 anak at ang ina ng asawa na si Lola Ising. Matanda na ito ngunit napakalakas pa rin ng pangangatawan. Madalas ding tumutulong sa mga gawaing bahay. Samantalang ang asawa ni Gerson ay mahilig naman sa mga hayop. Kaya nag-alaga sila ng mga kambing sa likod ng tahanan. Malaking tulong sa pamilya dahil naibibenta ito sa mataas na presyo tuwing may gustong bumili. Isang tipikal na pamilya ang mag-anak. Ngunit napakasaya dahil malapit sa isa't isa. Isang madaling araw, nagising ang mag-asawa dahil sa narinig na sigaw ng alagang kambing. Pagkarating naman sa likod ng tahanan, nadatnang nanganganak na pala, kaya abot tenga ang ngiti ng asawa ni Gerson. Nagtulungan silang dalawa sa pagpapaanak at nang matapos ay bumalik na sa loob si Gerson. Samantalang nagpaiwan naman ang asawa sa likod para alalayan ang mga bagong silang na kambing. Pagpunta ng kusina, naabutan niya si Lola Ising na umiinom ng tubig. Napatanong si Gerson kung bakit napakaagang nagising na matanda. Ngunit hindi naman ito tumugon. Bago pa man dumiretso sa kwarto, napatitig si Gerson sa maputik na paa ni Lola Ising. Napakadumi nito na parang nagtanim ng palay. Kaya muli niyang nilapitan ang matanda. Natanong kung saan nakuha ang mga dumi sa paa. Ayon dito, nagkaroon siya ng napakasamang panaginip. Napatakbo palabas ng tahanan at nagawi sa likod kung saan maputik. Napakulot naman ang noo ni Gerson. Paano ito napunta sa likod? Samantalang kanina pa sila doon para paanakin ang kambing. Wala namang putik dahil purong buhangin ang nakapalibot sa tahanan. Hindi na ito nagtanong pa at dumiretso na ng kwarto habang nag-aabiso sa matandang bumalik muli sa pagtulog dahil 4:00 pa lamang na madaling araw. 7:00 na ng umaga nang magising si Gerson. Naabutan niyang mahimbing pa ring natutulog ang matanda, habang ang asawa naman ay abala na sa pagtingin sa mga alaga. Sa buong maghapon, wala namang bago sa pamilya bukod sa naging abala si Gerson sa pagpaparenta ng mga kayak dahil maraming mga turista na pumunta sa lugar. Sumama na rin para malibot ang mga ito sa lugar. Kaya naman sa maghapon ay pagod ngunit nakarami ng kita. Pagkauwi ng tahanan, naabutan niyang naghahapunan na ang pamilya. Kaya sumalo na at nang matapos ay nakatulog namang kagad. Tuwing pagod, nakaugalian na ng katawan ni Gerson na bumangon tuwing 12:00 para uminom ng tubig. Kakaiba sa nakararami na mas lalong mahimbing ang tulog kapag pagod, ngunit ayon sa kanya, namana niya ito sa yumaong ama. 12:00 ng hating gabi. Nakaupo sa kusina si Gerson habang inuubos ang isang basong tubig. Panay ang linga nito dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may tao sa paligid ngunit wala namang nakikita. Nang hindi na makapagpigil, pumunta na ito sa likod ng tahanan.
para magmasid at silipin na rin ang mga alaga ng asawa. Halos matigil ang paghinga ni Gerson nang maabutan ang isang nakatalikod na nilalang, nakaluhod habang abala sa pagkain ng mga bagong silang na kambing. Hindi na din kakaiba pa sa kanya ang paniniwala sa mga aswang, kaya dahan-dahan itong bumalik sa kusina para kumuha ng patalim. Nang mahawakan na, naglakas loob siyang subukin ang nilalang. Hoy, tao ka ba? Wika ni Gerson, bilang pagsubok kung tao ba ang nasa harapan o aswang. Dito sa lugar, isa sa mga paniniwala na kapag hindi nagawang sumagot o lumingon ng isang tao sa pagtanong kung siya ba ay tao, indikasyon yun na isa itong aswang. Kagaya ng inaasahan, hindi lumingon ang nilalang kaya nilapitan na ni Gerson. Nang akmang itatarak na sana ang patalim sa likod, bigla itong nag-ibang anyo. Nasilayan ang walang saplot na matandang babae na walang malay. Natatakot man ngunit lakas loob itong hinawakan ni Gerson. Napaatras nang mabatid na si Lola Ising ang nilalang. Lola Ising? Lola Ising, ikaw po ba yan? Wika ni Gerson habang tinititigan ang matanda. Punong-puno ang bibig ng mga dugo. Sa puntong yon, labis man ang takot sa nilalang. Ngunit napawi naman ito nang makita si Lola Ising dahil napakaamo ng mukha ng matanda. Natulala na lamang si Gerson habang nakatitig dito at sa mga walang buhay na kambing. Maya-maya pa, narinig niyang papalapit ang asawa kaya sinalubong na ito ni Gerson para bigyan ng ilaw. Kasabay nito, paulit-ulit na pagsambit si Gerson ng pangalan ni Lola Ising. Hindi niya maipaliwanag kaya nagdali-dali na lamang ang asawa para masilayan kung ano man ang ibig sabihin. Pagkarating pa lamang sa kulungan, naiyak na ito nang makitang gutay-gutay na ang katawan ng bagong silang na mga alaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Gerson nang wala na ang matanda sa kinahihigaan. Napatanong na din ang asawa kung nasaan si Lola Ising. Nandito lang yung kanina eh. Nandito lang si Lola. Bigla na lang nawala. Naguguluhang wika ni Gerson. Sumagot na lamang ang asawa na baka antok lang ang nararamdaman nito. Kaya kung ano-ano na ang nakikita. Ngunit sinabi ni Gerson na ang matanda ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga alaga. Dahil dito, napatitig ng masama ang asawa ngunit hindi na sumagot pa. Bagkus naupo na lamang sa kakaiyak dahil wala na ang mga alaga. Napakadiliman ngunit nagukay na ng lupa si Gerson para mailibing ang mga kaawa-awang mga kambing. Karamihan sa mga ito, wala na ang tiyan at putol-putol na ang mga bahagi ng katawan. Makalipas ang 2 oras, nalinis na din ang lugar. Niyaya na munang pumasok ni Gerson ang asawa dahil pa 3:00 pa lamang na madaling araw. Sumama naman ito at nanatiling walang imik. Sa buong magdamag, hindi na nakatulog pa dahil paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang nakitang nilalang. Hindi mawari ni Gerson kung si Lola Ising ba talaga ang nakita. Dahil pagkarating sa loob ng tahanan, naabutan naman niya ang matanda na mahimbing nang natutulog. Kaya sumagi sa isipan niyang puntahan ng kaibigang albularyo kinabukasan para masagot ang mga katanungan. Pagsapit ng 7:00, nagpaalam na ito sa asawa na pupunta muna sa manggagamot. Tumangulang naman ito kaya umalis na si Gerson.
Hindi pa man nakakalayo ng tahanan, biglang may humawak ng kaliwang braso ni Gerson. Napalingon na lang dahil sa napakahigpit ng hawak at nakita si Lola Ising. Kung ano man ang nakita mo, huwag mo nang ipagkakalat pa. Dahil hindi mo gugustuhing sapitin ang ginawa ko sa hayop. Kaya ko rin kumain ng tao. Tandaan mo yan, Gerson. Wika ng matanda habang nanlilisik ang mga mata. Diretso na itong naglakad papalayo habang naiwanan namang hindi makagalaw si Gerson. Halos ilang minuto bago naiproseso ng utak niya ang narinig. At nang mapagtantong si Lola Ising nga ang nakitang nilalang, hindi na ito dumiretso sa kaibigan. Pagkarating sa tahanan, napatanong ang asawa kung bakit napakabilis naman niyang nakabalik. Nagpalusot na lamang itong wala na ang manggagamot. Magmula ng araw na yon, nanatiling tikom ang bibig ni Gerson patungkol sa katauhan ni Lola Ising. Paulit-ulit naman ito sa pag-abiso sa asawa na wag nang mag-alaga ng kahit anong hayop. Kapag tinatanong kung bakit, dinadahilan na lamang na may mababangis na hayop na pag-alagala tuwing gabi. Sa paglipas pa ng ilang buwan, hindi na rin nagpatuloy pa sa pag-aalaga ng mga hayop sa tahanan. Paulit-ulit lang ang nangyayari at hindi mahuli-huli kung sino ang gumagawa. Alaman ni Gerson ang totoong dahilan. Hindi naman niya mabanggit dahil inaalagaan nito ang pangako kay Lola Ising. May mga gabi pa ring nahuhuli niya itong kumakain ng mga hayop. Ngunit naging normal na lamang yun para sa kanya. 5 taon pa ang lumipas. Tuluyan ng binawian ng buhay si Lola Ising. Naging usap-usapan ang pagkamatay nito dahil nag-iba ang kulay ng buong katawan ng matanda. Para na itong tuyong kahoy at bitak-bitak ang balat. May ibang nakapagsabi na isang aswang ang matanda. Ngunit hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ng pamilya. Habang si Gerson naman, nanatili lang patay mali siya. Sa paglipas ng panahon, nagawa na ring maipagtapat ni Gerson ang lihim ni Lola Ising sa asawa. Hindi naman kagad ito naniwala. Hinayaan na lang ni Gerson hanggang sa napagtanto nito ang lahat ng pangyayari. Samantala, naging palaisi pa naman kung kanino naipasa ng matanda ang lahi ng mangingilaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.